Pwede na ba, Oliver? Pwede na. Teka mo lang ha. 2 seconds. Ikaw lagi cause of delay, oh. Hello mga kabik! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Loy? Ito po si Oliver Carlay. Ay, ito po si Sheila from Montreal. Bubus ka sa boses. But we are currently in Edmonton, Canada. Yeah, syempre dito tayo sa Edmonton, Canada. At ito naman po ang inyong lingkod, Papa Osin Olivia. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Yeah! Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichichika na namin, dali. Ay, ano, ang lamig-lamig dito sa Edmonton. Yes! Ay, may hot flashes itong si Oliver. Menopausal na po siya, pasensya na. Ano menopausal? Sa lalaki ganun pa? Babae siya eh. Babae ka pala. Ako nag-come out. Wow! Oy, ito na nga, nag-come out na nga ang mga kababayan natin dito sa Edmonton. Yes. Para panoorin. At grabe, ayan, punong-puno ang Windermere Cinema, Cineplex. Ang aray. Kaya na, ikaw na, Richelle, ha? Yes. Ang mo talaga. Mami Shay and Daddy Mac. Yes. Ng Vertex Entertainment. Yes. Together with Bench and Edgar. Yes. Oo, ayan, Diyos ko, di ba? Punong-puno, nakakaloka. Oh. Yes. Di ba? Thank you so Talagang much. ngayon naka-experience sa mga tao ng pelikula na bitin na bitin sila. Kailan daw ang part 2? Yes. Lagi nating naririnig na tanong nila yan sa atin, ano? Tapos yung aalis sila na sinehan, naiinis sila. Yes. Napupusit sila doon sa isang character. Umiyak. Diba? Oo, diba? Congratulations, Mami Shay and Daddy Ma. Yes! Ayan, ako, abangan ninyo ha, yung aming pagbabalik dito sa Edmonton. Wow! Siyempre, yan ay aayusin ni Oliver at ni Richelle, no? Yes. Depende kung hindi na nagdudugo ang ilong ni Oliver. Totoo ba? Diyos ko, kakahat Tinugwa ko flashes. nung isang gabi. Ay! Oo, Because nakakalo. Edmonton weather is dry po. Kaya it's normal na mag-bleed ka, mag-nosebleed ka. Unless it's too much English. Yeah. Ganun ba? Really? Alam mo ba, may Welcome. boyfriend ako rito. Mula dito sa Holiday Inn, sa Edmonton, kung saan si Irene yung nakausap natin. Yes. Apaka-accommodating. True. Ang mga Pilipino talaga rito sa Canada, no? Frontliners sila. Oo. Sa pag-aasikaso, sa pag-iestima ng mga guests, no? Tsaka napaka-warm. Oo, bongga dito sa Kung Holiday gaano Inn. kalamig ang klima, napaka-warm naman ng mga Pinoy. Naman, oo, ayan ha. Congratulations again ha. At ito na yung last stop natin sa Canada. Yes. But not the least, ika. Yes, of course. Oo. At nako, speaking of nag-iyakan, umiyak din tayo, di ba? Ay, oo, ang sosyal ng panonood namin, no? Naiyak kami dahil sa ibang bansa kami nakapanood. Di ba? Kasabay ng showing sa Manila ng Meet, Greet, and Buy. Yes! Oo, ay apakahusay ng lahat ng characters, lalo na si... Diyos ko, sabi ko na sa iyo hindi talaga ako nagkakamali. Pag si Joshua na ang nagdrama, si Joshua Garcia na ang umiyak, Diyos ko, pati ako umiiyak na rin. Apakalalim ng luha ko. Di ba? Actually, magaling sila lahat. Magaling sila lahat. Oo. Grabe. Siyempre, Walang tulak production at yan. saka walang tulak kabigin, walang nang upstage, walang, di ba? Talagang very natural. Di ba? Nila. At hindi rin nagpahuli si Bel Mariano, ha? Di ba? Tsaka si Juan Carlos. So, tingnan sila yung mga younger generation ng mga actors dun sa pelikula. Ang husay nyo. Siguro, hindi, malaki rin yung nagawa ng isang Maricel Soriano dun sa pelikula. Para, syempre, hindi ka man iiyak kung hindi naman talaga, alam mo yung collaboration yan, hindi ba? Kung siya lang ang nagdadrama, tapos hindi marurunong umarte yung iba, wala din yan, hindi rin tayo makakaiyak. Pero, syempre, congratulations sa lahat ng bumubuo ng Meet, Greet, and Buy. At still showing, ha? Yes! Oo, kasabay. Oo, sinabayan ng mga taga-abroad.
ang showing sa Manila ng Meet, Greet, and Pie. Showing worldwide. Diba? Sa iba't ibang panig ng mundo po ay kaya mapapanood nga, nyo. hindi nagkamali si Tita Cory ng pag-endorse sa atin ng pelikulang Yes. ito. Congratulations po. At gusto kang ma-meet ni Tita Cory, ha? Talaga? Sino yung maarte sa likod niya? Hello po, Tita Cory Vidanes. I'll see you soon in Canada po. Ayan ang kontakin niya pag gusto niya ng Tita Cory, ha? Yes. Si Richelle. Sa US naman ito. Yes. Si Oliver. Ayan. At syempre pa, naku, balitaan tayo. Ay, ano to? Nakakaloka. Alam mo naman mga eagle-eyed netizens. Dahil balita. Diyos ko po. Ha? Kasi, naku, ito na lang, papanoorin muna natin sa kanila. Ito yung video, parang nag-greet si Catherine Bernardo. Pumarsyal sa ID Clinic. Syempre, doon siya nagpapa-skincare, di ba? Yes. Tsaka nagbanding sila na ni Mami Min, di ba? Anong meron? Hindi, mukhang tanggap na ni Mami Min si Mayor Mark Alcala ng Lucena. Bakit? Sandali, bakit? Umamin na ba sila? Na sila na? Yun na nga, sandali lang muna. Kasi may papakita nga tayong video sa kanila. Eto ha, talagang grabe. Sa Reddit namin to nadampot. Ayan ha, kinikredit namin ng Reddit. Eto. Hey everyone! And today I'm not alone. Mayroon akong kadate. It's my mama over there. Same treatment ginawa sa amin ni mama. This is our first time. Ayan. Diba? Talagang grabe, no? Talagang slow-mo yung Si Mayor ba yun? Sinasabi ng karamihan sa comment section, si Mayor Alcala daw yun. Kasama that time. Siya yung kumukuha ng video? Parang soft launch na ito, no? Ng pag-amin nila. Ito na yung isa sa pinakamalapit na magkasama sila in one frame. Kasi meron pa nga nagchika sa akin na parang sinundo pa ni Mayor si Catherine sa isang restaurant, ganyan. Kasi nga may meeting doon si Catherine, ganyan. Ano naman masama doon? Pareho naman single sila. Sa bagay. Ang arte-arte naman, ba't hindi pa umamin? Alam mo, mas maarte ka. Bubuisit na naman ako sa boses mo. Sa'yo na lang galing yung word ng arte, ha? I'm sorry, it's natural. Sa palingkit. Just the arte. But not everything is natural. Pero hanggang ngayon talaga, bilib na bilib tayo. Wala pa talagang nakakahagip ng picture na together sila. Di ba nga, may NDA yung mga pinupuntahan nila? Yung pag nasa labas, di ba may mga nagsichika dati naglalakad sa BGC, ba't wala rin picture? Minsan kasi nakatakip ang mukha. And what's the reason why they're hiding? Alam mo talagang tutusukin na kita ng ballpen talaga sa lalamunan. Nakakaloka ka. But I love Catherine. Like, it's just like, kung love talaga nila isa't isa, they can just flaunt it. But I know it will take a while probably. At saka wala naman siguro na affected dun sa mga kontrata niya sa endorsements, di ba? Alam mo, endorsement ang issue. Oo nga. Siguro, ako rin feeling ko lang, umiiwas lang talaga sila sa backlash ng mga fans. Kasi marami pa rin sa Katniel ang hindi ito tanggap. Maging si Kyla Estrada binabash din ng mga Katniel. Nung ilan lang, no? Ito nga, syempre, baka nga rin sa kanyang mga kontrata sa endorsements, di ba? Bawal yung masasabit ka sa politics. Kaya nga, kung mapapansin natin, hindi sumama. Nung nakaraan yung sa Trillion March, yes. Si Catherine, hindi ba? Yung iba hindi maintindihan, bakit hindi na vocal ngayon si Catherine? Kasi po, talagang ganun sa mga endorsement contracts. May mga nakastipulate doon na dapat ikaw ay apolitical. Yan nga sinabi rin ni Mami, apolitical si Catherine. Ibig sabihin, non-partisan ka, wala kang pinapanigan. In short, manahimik ka. Alam mo, parang ganun nga. Oo nga, dapat nga talaga mananahimik si Catherine. Kasi nga, kung madidimanda ka naman at dodoblehin yung penalty, kung ano yung TF mo, kunwari lang ang TF ni Catherine ay 15 million. Kunwari pa ba yun? Kunwari nga lang sinabi ko, pwedeng mataas pa doon. Ang TF ni Catherine, sa endorsement. Pero kunwari lang, 15 million. Kasi nakalagay doon, magpe-penalty ka. Pag ikaw ay sumabit sa
politics, nag-declare ka ng dito ako sa kanan, or dito ako sa kaliwa, yun, magbe-breach ka ng contract. At pangalawa, politician kasi si Mark Alcala. Siyempre, baka no din yan sa ibang contract. So, maiintindihan mo kasi doon talaga nanggagaling ito na kahit naman ako, yung kay Liza dati, grabe din yung mga nakastipulate na mga clause, yung morality clause. Meron pa minsan ng mga endorsements na bawal kang magbuntis. May ganyan. Dapat panatilihin mo ang iyong wholesome image. Tapos hindi ka dapat nasasangkot sa public scandal. Kaya kung mapapansin mo, hindi pala sagot si Catherine. Kasi nga, di ba? Si Pan. So galing yun. Maldita. Oo, sa bagay ganun, di ba kung katsupan din lang sasagutin mo, di ba? Pero in fairness buti si DJ nakakalabas sila ng malaya ni Kyla, di ba? Kasi syempre naman, alam mo, ito naman din, yung kay DJ, hindi itinatanong ito. Kung kayo na ba, sinasabi ni DJ, wag nang itanong yun. Personal na yun, at hayaan nyo na kami, yung ganyan. Ibig sabihin, kay DJ, kung showbiz lang, showbiz, pero yung privado kong buhay, akin. Baka ganun din yung iniisip ni Catherine. Exactly. Diba? Kasi nga galing sila sa almost 12 years sa relasyon na alam ng publiko. Siguro, para sa kanila, traumatized sila doon Kaya ayaw na nila this time mangyari sa kanilang jowa. Diba? Sa bagay na experience na nila yung publicized na relationship. Ngayon naman, try naman nila yung private. Oo. Grabe, no? Ilang minuto na tayo, nagsimula lang to kay Mayor Alcala. Diba? Basta kung saan sila happy, dun tayo. Tama! I love Catherine Bernardo, so I'll support her. Pero hindi maarte si Catherine. I know! Kaya ba't maarte ka? This is very Catherine. But I don't look like Catherine, but it's okay. Alam mo, bigla ko tuloy naalala, na tinan mo to, iba naman ang sitwasyon nito. Ito, siya mismo yung nakikiusap at nagpapaunawa sa publiko kung ano yung kanyang nararanasan sa buhay. Yung pag-amin ni Pepe Herrera, isang komedyante na Lloyd, 13 years old pa pala siya, merong depression at anxiety. Yes. Papalit-palit, Sinasabi nga niya na mula nung 30 years old siya, kinailangan niya ng maging kakaibang persona, maging clown. Kailangan niyang maging okay para sa lahat, di ba? Dahil nga, kailangan niya magtrabaho. Pero deep inside, hindi siya okay. Kaya yung kanyang mental health, it's now taking its toll on his body. So, ngayon, nagkakaroon na siya ng seizures, ng paninikip ng dibdib, di ba? Hindi pagkakatulog. Ang pangit na kombinasyon yung may insomnia ka, tapos may anxiety ka. Tsaka parang nilalabanan niya yung antok, Yes. Pag sunrise na, morning sun. Doon lang siya nakakatulog. Minsan, may trabaho na, so hindi ka na makakatulog. So, syempre, minsan siguro baka, ang assumption ko lang, baka ilang araw hindi siya natutulog. So, talagang hindi yun makakaano sa katawan mo talaga. Dahil talagang iba po yung nararamdaman ng mga taong may anxiety, may panic attacks, diba? Pero, yun nga, kailangan niya humarap sa camera na kailangan okay lang siya. Masaya siya. Lagi, diba? Kailangan niya magpasaya ng tao. Kaya, yun nga sabi ko nga, siguro talagang hindi na niya kaya. Kaya siguro kahit na pwede niya siguro tapusin yung Your Face Sounds Familiar, hindi na niya talaga kaya. Kaya nagpaalam na siya sa show. At saka yung kanyang pagsulat, ako feeling ko, kahit hindi ako psychiatrist, yung pagsulat niya, naibsan kahit paano. Nakatulong din yun yung pagsulat niya at pagbabasa niya. Alam mo yung pagkatapos ng mabasa at na-i-upload ito ng Your Face Sounds Familiar, di ba? Parang sa kanya, ayan, okay, ready na ako, natanggap ko na wala muna akong work, hindi muna ako magtatrabaho ngayon, focus muna ako sa aking mental health, sa aking katawan, di ba? Paano yung pang-araw-araw nila? Ayun na nga, syempre alam mo, ako naman ay naniniwala na maraming tutulong siya
Pepe. Yes. Kasi mahusay namang aktor yan. Yes. At mahusay rin namang makisama yan. Mabait. Mabait si Mabait Pepe. Talaga. Sobrang bait. Nakatrabaho natin yan. Oo. Paano yun? Di lalo siya mag-iisip kung wala naman siyang ginagawa. Pero kasi Tito, yung anxiety niya, parang feeling ko nanggagaling dun sa fact na hindi ako okay, hindi maganda yung pakiramdam ko, hindi maganda yung state of health ko, pero kailangan ko kasing magtrabaho. Kaya dun nanggagaling yung anxiety niya na kailangan kong tuparin yung role ko as a tatay, as asawa, tuparin yung role ko as artista. Kaya sabi niya nga ngayon, di ba, ngayon lang niya bibigyan ng focus yung sarili niya, na ayusin niya muna yung sarili niya, tapos yung pamilya niya, para makapagbigay ulit siya ng totoong aliw na hindi peke. Yun ang nararamdaman ng puso at isip. Oo, na wala siyang agam-agam na papasok ako sa opisina na hindi ako okay, di ba? May nabasa nga ako sa isang comment section na hindi daw sasapat yung kaya mo yan, pray ka lang kay Lord, hindi ka nag-iisa. Hindi daw sapat daw yon. So, hindi raw daw laging sinasabi yon. Yung iba kasi, parang normal na yung sinasabi na kaya mo yan, wala kang hindi kakayanin. Kung may nagsabi naman sa akin psychiatrist, makikinig ka lang sa kanila. Pag nagkukwento sila, makinig ka. Gusto lang nila may nakikinig sa kwento nila. May nakakausap. Hindi kailangang labanan mo yung kanilang argumento o yung mga nararamdaman, yung narrative nila. Importante, alam nilang may nakikinig sa kanila. That's the best help that you can do. At saka na, syempre, rin yan importante din, ang laki ding tulong nung when you know that somebody cares. Kasi pag nakakaranas po tayo ng anxiety and depression, ang feeling natin mag-isa tayo Yun yung kumakain sa pag-iisip mo, sa damdamin mo, na you are fighting alone, na you are alone. Kaya pag merong mga taong nasa paligid mo na pinaparamdam sa'yo na hindi ka nag-iisa, na sinasama ka, na pinapakinggan ka, so ang laking tulong po nun. Magaling ka, Pepe! Palakas ka lalo. Yes! We love you! Maraming nagmamalat sumusuporta sa'yo dahil mahusay kang artista at saka mabait kang tao, mabuti kang tao. Ayan, okay. At syempre ito naman marami naman nagtatanong sa akin, syempre sa Reddit na naman, O diba? Nandun si, parang birthday ni Christine Reyes. Oo. Tapos napansin nila, parang merong umbok dawan siya ni Christine. Buntis daw? Ayun na nga ang tanong ng netizen, kung buntis daw ba. Kasi kung matatandaan natin, si Christine ay may ngayon, jowa. Sino yung jowa niya? From the camp of Lenny Robredo. Yes, oo. Dun sa isa sa mga supporters ni Ma'am Lenny. Oo. At meron namang mga doon na huwag kang umiyak, Oliver. Oo. Kung buntis man si kung buntis man si Christine, I'm sure lilinawin niya yan one of these days. Yes. And I'm sure baka nga nalinaw na ngayon niya ni Christine na hindi siya pregnant. Mali lang ang anggulo. O dahil lang sa suot niya. Yeah. Correct. Diba? Minsan may mga ganun Oo. Yeah, gaya ko. Minsan kapag kamay akong pregnant, I also offer the seat in the metro. Sometimes. Kasi ng tiyan ko talaga. Batuhin ka na ng Maria sa noo. Nakakaloka ka. Huwag naman. Don't hurt me. Asan ba yung chinelas? Kung buntis man, yung kanyang anak kay Ali Katibi, malaki na rin naman. Oo. And I love Christine. She's so beautiful. Ay, nakasama mo siya. Yes. She's so beautiful. She's a very, very nice person. Genuine person talaga. I miss you, Christine. Whatever it is, I'm here supporting you. Yes. Oo. Ito na nga, support na rin lang naman ang pinag-uusapan. Sino? Ang laki na ng pinagbago ni Andre Brillantes. Alam mo, sexy naman talaga siya, pero iba yung ningning niya ngayon. Siya na ngayon ang latest model or endorser ng Tanduay. Oo. Sabi nga niya, di ba, nung unang in-offer sa kanya, unang niyang tanong sa sarili niya kung kaya niya ba? Tsaka kung kaya na daw bang makita ng mama niya. Ganun siya kasi. Sexy naman talaga si Andrea. Ay, oo, alam mo, kahit yan ay hindi biniyayaan ng height. Apaka-sexy. Hindi nakakasawa ang mukha ng batang yan. Totoo. In fairness, At saka ang daming naloka doon sa outfit niya. Mas naloka ako dito sa
Narinig ba nila yung sinabi ko? Parang yung ubo ni Tito yung mas narinig nila eh. Again. Oo, ang dami na yung naloka dun sa outfit niya. Nung launch nung calendar niya, di ba? Kasi nga, ayan di ba may 3 flowers lang Di ba? Punta rin ni Andrea, Kaya mo bang suotin yung ganyan, Chill? Of course. Wow! Indoor. I mean, sa bahay lang. Ha? Indoors. Anyway, congratulations, Andrea. At least hindi na siya tinutuloy parang minor de edad pa. Kasi nga yung mukha niya hindi nagbabago, lalo siyang nagpapaganda. Hindi kaya marami din siya pinapagawa. Unang tinalo lang tayo ng hanas niya, di ba? Oo. Sa mga pagpuri namin dito. Hindi, tinatanong ko rin. Tinatanong mo. Just ko, alam mo, sa totoo lang, yes, marami tayong naririnig na may pinapagawa si Andrea. Pero, sarili naman niya yun. Hindi naman sa atin hinihingi yung pambayad doon, hindi ba? Correct. Tsaka yung enhancement na ginagawa niya sa kanyang sarili, ano yun bahagi yun ng kanyang career. Bahagi ng kanyang, yung progress niya sa kanyang pag-aartista. Hayaan natin siya. Ang importante lang naman at bilhin natin dyan sa lahat huwag sa sobra. Kasi imagine mo yung mga dating stars ng Hollywood, di ba? Apakagaganda ng mga bata sila. Tapos, nung magsipagtanda na, grabe, di ba? Parang sa sobrang dami ng pinagagawa, siningil sila. Pero si Andrea naman kasi, gaya ni Kiray Celis, sila yung mga sinasabi natin na yung mga artistang lumaki sa paningin natin di ba? Oo. Lumaki ba sila? Alam mo, umubo ka na lang. Mas matatanggap. Mga hanas mo, Diba? I mean, nakita natin sila mula nung bata sila. Kaya parang feeling natin, bata pa rin sila hanggang ngayon, diba? Pero napakaswerte talaga ni Andrea kasi talagang bukod din sa kanyang endorsement sa Tanduay. Biro mo na-invite sila sa Singapore premiere ng Wicked. Sila dalawa ni Dami Espanto, tsaka nakapagpa-picture pa sila kay Ariana Grande, at tsaka Cynthia Erivo. Diba? Tuwan-tuwa din si Andrea. Parang mo yun, parang childlike, diba? Childhood dream niya yan at natupad. Kaya parang siyang bata na talagang super excited, diba? At buti hindi nga siya sinunggaban ng isang fan na gate crusher. Ay, grabe nga. Gate crusher, diba? Ariana. Super shameless si Cynthia. Si Cynthia talagang gumanong kay Ariana Grande. Alam mo, hindi natin mapigilan yung ibang mga fans Hindi naman sabihin natin na tama yun kasi fans lang naman. Pero kasi mali. May protocol po kasi. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click natin yung subscribe button na nandun sa ibaba. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy. MAMALOI. Naku, may break po muna tayo sa aming mga Canada ganap dahil pinost ka naman po dyan yung behind the scenes po nung aming shoot ng ABS-CBN Station ID kasama ang Batang Quiapo family. Ayan. Panoorin niyo po yan. Ang saya po ng aming shoot dyan. At saka, na-miss ko yan. Oo nga, Nay. Pero tsaka up na po yan, Naku, ang dami na. Million views na, Nay. Napakaganda, napaka-touching ng ABS-CBN Christmas Station ID 2025 na mapapanood niyo po sa mga SOCMED ng ABS-CBN. Ayan. At syempre, Oliver, ang YouTube channel ko, Hollywood Flip by Oliver Carnay. Search lang sa YouTube. Michelle. Of course, I would like to thank all city producers in Canada for the Toxic Family Canada screening tour. For Ottawa, Mr. Phil Cabales. For Toronto, it's Mark Hugh. And for Edmonton, it's Mami Shay and Daddy Mac from Vertex Entertainment Production with Bench Record. Thank you so much, everybody. Salamat, Canada. Thank you so much. Todo na ba yan? Pakipatot pa na bla? Nakakaloka ka. Sa sobrang lamig niyo po kaya nagkaganyan si Tito Oliver. At naging bahagi din naman ng How to Get Away from My Toxic Family, yung Top Send. Sa whole tour ay naging presenter natin yan. Ang Top Send po sa mga
wala pang app dyan, mag-download na po kayo ng Tap Send app. Yes. Opo, lalo na yung mga yung mga kababayan nating nasa abroad o na gusto magpadala ng pera, ng sustento, ng tulong, ng ayuda sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Ayan, i-download nyo lang po ang Tap Send app. Yes. At syempre, kung first timer kayo o first time user kayo, nako, congratulations dahil meron kayong instant $20 bonus. Yan ay makakasama sa ipadadala nyo kung magkano man. Basta first time user kayo. At importante na gamitin ninyo ang aking code, yung OGIEPH or OGPH. Yes. Ayan ha. Nako, mataas ang kanilang palitan. Totoo. Napakaliit at parang hindi nararamdaman yung transfer fees. Yes. Wala nga halos. Wala. Mataas pa yung palitan. At mabilis, nice. Minuto lang Minuto ando lang na. ando Diba? na. Oo, ngayon, tiyatanong saan ba namin padadala sa Manila? Sa bangko po nila ng inyong mahal sa buhay or sa money remittance sender or sa e-wallet, Gcash man yan or Maya. O, diba? Yan ang inyong gagawin lang, no? Tap Send. Oo. At syempre, kung gusto niyo silang bigyan ng pang-grocery, syempre sabihin niyo na, doon kayo sa Ultra Mega, ha? Yes! Oo, dahil mura doon. Para mas marami mabili yung pinadala nyo. Para rin kayong namili for sari-sari store kasi alam mo naman ang presyuhan doon, mabababa. Diba? Pang grocery store, sari-sari store. Yes. Oo, lalo na kung magki-Christmas. magki-Christmas. Naku, meron silang mga ngayon doon, mga Christmas basket na pwede nyo mabili sa murang halaga lang, pang regalo ninyo. Basta sa Ultra Mega. So, saan ba yung malapit sa Ultra Mega sa amin? I-google nyo lamang po dahil 39 branches meron sila at meron silang 3 distributing center. Wow. Yan ang Ultra Mega. Yes. Yan. At yung mga Nesuki card, nako, congratulations. Ay, mag-earn pa ng points. Kasi meron yan silang promo this Christmas. Ayan, sa Ultra Mega lamang po yan. Okay? Yes. At syempre pa ang atin ding pagbati ng happy birthday sa kambal na si Trish at si Jennifer Barreto ng Las Vegas. Yes. Happy birthday! Alam mo na, pag nandiyan kami sa Vegas, alam mo naman ang ating puntahan dyan, yung CK at ang Tommy Hill. Yes. Dahil gusto doon namin nararamdaman ng bonggang-bongga itong si Jennifer. Yes. Happy birthday sa inyong kapatid, ha? Pareho kayong magaganda. Yeah. At syempre pa, happy birthday din kay Mami Lydia Jimenez. Lydia Jimenez dito, ha? Sa Edmonton, yung kanila palabok house. Ay, grabe naman. Napakasarap. Birthday niya today, 17. Ay, happy birthday! Happy birthday, Mami Lydia. At ang masarap din nga kumain siya. Yung mga Pilipino dyan nagtutungo mura lang pala. Diba? $35, buffet na. Diba? Very Nakakaloka, diba? open restaurant. Spacious pa. Oo. Bigla ko naalala yung sa Toronto, diba? Namili kami naman dun sa Nike. Nakakilala namin isang Pilipino rin, binigyan ako ng discount. Sa Nike, si Aaron Saul. Kaya alam, babalik ako dyan, ha? Mamaya na. Alam naman, nandun sa Toronto, dito na tayo sa Edmonton. Sa totoo lang, ang dami-dami namin nakilala rito, mababait na mga kababayan natin. Doon lang sa sa bar na pinuntahan natin, sa comedy bar, kung saan mauhusay yung mga stand-up comedians, si pangunguna ni Bench. Yes. No? At si Chris Diba. Ayan. At nakikanta kami dyan ni Mama Loy. At nakakaloka, naku, maraming salamat. Maraming nag-donate para sa Kususo Foundation. Yes. So, umabot kami ng 70,000 plus sa peso na. Converted. Maraming salamat. Lalo na syempre kay Mami Shay at kay Daddy Mac, no? Yes. Na talaga namang, Diyos ko, at nanampal ng $1,000 para sa Kususo Foundation. Madadagdagan mo ng pondo natin para sa December 7 natin Christmas party para sa 800 na mga cancer patient warriors. Diba? Tsaka yung mga kababayan natin dyan, imagine mo walang mga companies yung iba dyan, mga nagtatrabaho lang pero nakapag-share ng kanilang blessings. Maraming salamat sa inyo, ha? Dyan tayo kumain din, dun sa Kimchi Rinji. Masarap din ang food. Masarap din ang food. Thank you, Eugene. Dun yung comedy bar. Kung gusto yung pumunta ng
Ang comedy saya, pageant. ang saya Oo. behind cards. Correct, Yes. correct. At Nay, nung nag-marshals din tayo, o na-meet natin doon si Ate May Ordonez. Yes. Hello Ate May! At saka na-meet ko naman po yung isang cancer patient, breast cancer patient po. At saka yung anak daw po niya, lagi nanonood sa atin. Si Miss Paulina and si Andrea Landicho. Yan. Ayan. God bless po, pagaling po kayo. Mention ko na din since napag-usapan natin ng cancer patient, si Arshel Magtales by Palenque in Montreal. Get well soon, Arshel. She's also experiencing cancer. Oo. Pagaling po kayo. Pagaling, palakas kayo lalo. Yes. Hindi raw cancer nakakamatay sa tao, kundi yung lagi niyang iniisip na may cancer siya at mamamatay siya. Anxiety and depression. Anxiety and depression. Saka nakakaano po yun, nakaka-activate lalo ng cancer cells. Yung stress. Yes. At syempre pa, maraming salamat Canada. Thank you po. Thank you so much. Babalik kami dito, kumpleto na. Wow! Aayusin niya ni Richie at ni Oliver. Yes. So watch out Canada for our Canada Tour 2026 with Audrey Diaz Showbiz Updates with Rena and the team. Wow! Amen! Actually, she's still in the maleta. So something to look forward to in 2026. We're so excited to go home. Yeah. So watch out po for Blair Events Production, future projects. Maraming excitement na mangyayari tayo. Ayan. At syempre pa, di ba? Uuwi na lang kami ng Pinas, may nabago sa mukha namin. Ay, wala. Wala. Excited na tayong Beauty and umuwi. Wellness yan. Pero kahit ma-miss natin ng Canada, excited tayo umuwi dahil nga, syempre, ang NB Skin, ang Dr. JC Gorgeous Smile Dental Clinic, at ang Ideal Vision. Yes! Oo. Talagang kinakamusta na tayo kung kailan daw tayo magpapaschedule, di ba? Uuwi na kami. Yes! At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin Audrey Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, Huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga bang lagi nyo inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. Isa pa. La 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 la. Ichika mo na, dali. Talaga ba? Diba? Naku, mamimiss natin yung ubo ni Tito Oliver pag nakakita tayo. Ano? Ito. Ano ba? Nakakalok. Hindi ko yan namimiss. Lagi niyang ginagawa eh. Oo. Para si Tita Marian Opeña, di ba? Ayan, kumain kami dahil na-miss niya kami. Yes, we love you, Tita Marian. Pupunta Tita pa yan May. ng Canada para sa atin, para sa pinsa niya si Mami Lenny at si Daddy Ernie. Yes. Kasama yan si Tito Vic. Kumain kami sa isang restaurant. Sa St. Louis. Ay! Yes, at sa... Ay! Teka lang! Sa baba. Ay! Tama na! Nasundot na! Pwede isa lang.